Isang nakakagulat na balita ang lumabas matapos ang tagumpay ni Donald Trump sa pagkapangulo ng Estados Unidos. Agad niyang binigyan ng babala si Russian President Vladimir Putin na tapusin na ang giyera sa Ukraine. Sa kabila ng matinding tensyon, tila may plano si Trump na magtapos sa digmaan at pati na rin ang pagbagsak ni Putin. Sa kabila ng pagkakakilala sa kanya bilang malapit sa Russia, tila pinapakita ngayon ni Trump ang determinasyon niyang tapusin ang giyera habang sinisiguradong bibigyan ng matinding pagsubok ang ekonomiya ng Russia. Ngunit paano nga ba niya ito gagawin? Ayon sa mga ulat, hindi balak ni Trump magpadala ng karagdagang armas o sundalo sa Ukraine. Sa halip, may plano siyang naglalayong tapusin ang giyera sa paraang magiging kapaki-pakinabang sa Ukraine at mag-iiwan ng matagalang epekto sa Russia. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at mga hakbang na pang-ekonomiya, layo ni Trump na buwagin ang ambisyon ni Putin habang sinisiguradong babagsak ang ekonomiya ng Russia. Isa sa mga halimbawa ng matibay na posisyon ni Trump laban kay Putin ay makikita sa kanyang pagtutol sa proyekto ng Nord Stream 2 gas pipeline. Noong 2018, binatikos niya ang Germany at iba pang bansa sa Europa dahil sa kanilang umano'y pagiging masyadong malapit sa Russia para sa supply ng natural gas. Ayon kay Trump, ginagawa nitong masyadong dependent ang Germany sa Russia habang pinababayaan ang sariling kakayahan nitong magpalakas ng depensa. Hindi lang siya basta nagbigay ng pahayag, kundi nagsagawa rin siya ng aksyon. Noong 2019, pinirmahan niya ang batas na nagpapataw ng parusa sa mga kumpanyang tumulong sa Gazprom, ang gas giant ng Russia, upang matapos ang pipeline. Tinawag pa ito ng Estados Unidos na banta sa seguridad ng Europa. Bagamat tinutulan ito ng European Union, nanindigan si Trump sa kanyang paniniwala. Nagbunga ang pagtutol ni Trump nang maranasan ng Europa ang mataas na presyo ng kuryente at natural gas matapos ang pagsiklab ng giyera sa Ukraine noong 2022. Nagsimula ang mabilis na pagtaas ng presyo ng gas at kuryente noong 2022 at ang epekto nito ay ramdam hanggang ngayon. Mula 14 cents bawat kilowatt hour, tumaas ang presyo ng gas hanggang halos 25 sentimo sa kalagitnaan ng 2022. Ganito rin ang nangyari sa kuryente na umabot sa 31 cents bawat kilowatt hour noong 2024. Bukod sa ekonomiya, may nauna ng hakbang si Trump laban sa mga operasyong militar ng Russia. Noong una niyang termino, inaprubahan niya ang paggamit ng puwersa laban sa mga Russian mercenaries sa Syria na patunay ng kanyang kakayahang harapin ang mga operasyon ni Putin sa labas ng Estados Unidos. Ngayon kung magtagumpay ang plano ni Trump, maaring hindi lang matapos ang giyera sa Ukraine, kundi pati ang kapangyarihan ni Putin. Ang tanong, magiging epektibo ba ang kanyang plano? Sapat ba ang pagtigil ng giyera upang tuluyang mapabagsak ang ambisyon ni Putin sa pagbuo ng mas malakas na Russia? Habang nananatiling kontrobersyal ang plano ni Trump, malinaw na naniniwala siyang ang kapayapaan sa Ukraine ang susi upang masira ang matagalang ambisyon ni Putin. Ngunit, makakamit nga ba ang kapayapaan sa loob ng 24 na oras na ipinangako ni Trump? Noong Pebrero 2018, naganap ang isang labanan kung saan tumugon ang US sa isang malaking grupo ng mga pro-Syrian regime forces na karamihan ay Russian. Ang mga puwersang ito ay lumalapit sa isang US position nang pasabugin sila ng sunod-sunod na airstrikes. Naparalisa ang mga Russian forces at ayon kay dating US Secretary of State Mike Pompeo. Sa Syria, ilang linggo lang ang nakalipas nang salubungin ng mga Amerikano ang mga Russian at 200 Russian ang napatay. Ang mensahe ay malinaw na noong unang termino ni Donald Trump ay tumututol na talaga siya kay Putin at tila plano niyang gawin ulit ito. Ang mga kilos ni Trump nitong mga nakaraang buwan bago siya opisyal na umupo bilang Pangulo ng Estados Unidos noong Enero 2025 ay naglalantad ng kanyang intensyon. Noong Setyembre 2024, nagkita si Trump at si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Trump Tower. Pinag-usapan nila ang plano ng Ukraine para sa digmaan sa 2025 at ang plano ni Trump na makamit ang kapayapaang hinahangad niya.
Walang ibinahaging detalyado ang dalawa pagkatapos ng pagpupulong, ngunit positibo ang naging kinalabasan nito. Ayon kay Zelensky, iisa ang pananaw namin na ang digmaan ay kailangang matapos at hindi maaring manalo si Putin. Sabay dagdag na ibabahagi niya ang kanyang victory plan kay Trump. Pagkatapos ng pagpupulong, tila suportado naman ni Trump ang mga layunin ni Zelensky. Iniulat ng BBC na sinabi ni Trump, "Marami akong natutunan mula sa pagpupulong. Pareho naming nais makita itong magwakas at pareho rin naming nais na makamit ang makatarungang kasunduan." Binanggit pa niya na naniniwala siyang pareho sina Zelensky at Putin na nais tapusin ang digmaan. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang mga kontrobersya. Bago ang pagpupulong noong Setyembre 27, iniulat ng ABC News na may pagdududa si Zelensky sa kakayahan ni Trump na wakasan ang digmaan. Ayon kay Zelensky sa isang panayam sa The New Yorker, "Pakiramdam ko ay hindi alam ni Trump kung paano tatapusin ang digmaan kahit na maaring iniisip niyang kaya niya." Sumagot naman si Trump sa kanyang kampanya, sinabing si Zelensky ay nagpapakalat ng maliliit na negatibong komento. Sa kabila ng tensyong ito, naging positibo pa rin ang resulta ng kanilang pagpupulong kung saan ito ay ang kanilang hangaring magdala ng kapayapaan sa Ukraine. Isa pang halimbawa ng matatag na posisyon ni Trump laban kay Putin ay ang sinasabing tawag na binanggit sa introduksyon ng artikulo. Bagamat itinatanggi ng Kremlin ang pag-iral ng tawag na ito, sinabi ni Trump's Communication Director Stephen Cheung na hindi kami nagbibigay ng komento sa mga pribadong tawag sa pagitan ng Pangulong Trump at iba pang mga leader. Hindi ito isang direktang pagtanggi kung kaya't maaring nangangahulugang naganap ang tawag. Na-establish na ni Trump ang kanyang sarili bilang anti-Russia. Ang tanong ngayon, ano ang plano niya upang maibagsak ang Russia? Sinabi na niya na nais niyang makamit ang kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia sa lalong madaling panahon. Ngunit may malaking ironiya rito. Ang kapayapaang ito ang maaring magsimula ng pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya mula sa loob. Ayon sa isang artikulo noong Nobyembre 2020, formula sa The Wall Street Journal, WSJ, walang nakakaalam kung ano ang laman ng peace plan ni Trump. Sinabi pa ng isang dating aide sa Trump National Security Council na walang sinuman kahit na ang mga nasa mataas na posisyon sa paligid ni Trump ang tunay na nakakaalam ng mga detalye ng plano ukol sa Ukraine. Bagamat nananatiling misteryo ang buong plano, isa sa mga ideyang iniulat ng WSJ ay ang paglikha ng 800 milyong demilitarized zone sa kahabaan ng linya ng digmaan. Isa sa mga kondisyon nito ay ang hindi pagsali ng Ukraine sa NATO sa loob ng 20 taon. Sa kabila nito, ipagpapatuloy ni Trump ang pagpapadala ng armas sa Ukraine para protektahan ito mula sa mga susunod na pag-atake ng Russia habang magpapatrolya naman ang mga NATO troops sa demilitarized zone. Matagumpay kaya ang plano ni Trump? O magiging sanhi ito ng mas malaking problema? Sa isang posibleng plano ni Donald Trump, may isang malinaw na direksyon na tapusin ang digmaan sa Ukraine habang iniiwasan ang direktang responsibilidad ng Amerika sa mga kaganapan. Isa sa mga naisip na hakbang ay ang pagpapagawa ng demilitarized zone na 800 milya ang haba sa pagitan ng mga puwersa ng Ukraine at Russia. Ang ideya ay maglagay ng mga tropang Europeo mula sa Poland, Germany, Britain at France na magpapatrolya sa lugar. Ngunit walang magiging papel ang mga sundalo ng Amerika sa operasyong ito. Ayon sa isang miyembro ng kampo ni Trump, hindi namin ipadadala ang mga Amerikanong kalalakihan at kababaihan para magpanatili ng kapayapaan sa Ukraine at hindi rin namin babayaran ito. Pabayaan namin ang mga Poles, Germans, British at French na gawin ito. Hindi ito may iwasang magdulot ng kontrobersya, ngunit naglalaman ito ng isang mahalagang layunin. Ito ay ang tiyakin na hindi magkaabot ang puwersa ng Russia at Ukraine habang nililimitahan ang gastos ng Amerika. Ngunit gaano nga ba kaepektibo ang ganitong uri ng plano? Isa pang kontrobersyal na hakbang na pinag-uusapan ay ang pagtigil sa pagpapadala ng armas sa Ukraine hanggang sa pumayag si Volodymyr Zelensky na makipag-usap kay Vladimir Putin. Sa ganitong sitwasyon, maaaring ipagpatuloy ng Ukraine ang laban
para mabawi ang kanilang teritoryo. Ngunit magiging panalo rin ito para kay Putin sa isang aspeto dahil maipapakita niya sa mundo na hawak pa rin niya ang impluwensya sa Ukraine. Ang dalawang planong ito, ang demilitarized zone at ang pagtigil sa armas, ay parehong naglalayong hikayatin ang Russia at Ukraine na magkasundo para tapusin ang digmaan. Sa kabila ng posibilidad na maging paborable ito sa Russia sa unang tingin, may mas malalim na epekto ang kapayapaan sa ekonomiya ng Russia. Isinulat ng Washington Post noong Nobyembre 2023 ang tungkol sa mga problema ng Russia. Ayon dito, habang ipinagmamalaki ni Putin na lumalago ang ekonomiya ng bansa, ang mga numero ay tila nagsasabi ng kabaligtaran. Oo, mababa ang unemployment rate, ngunit tumaas ang inflation sa 5.2% noong Setyembre 2024. Ang pagbaba ng interest rates ay nagdulot ng pagbagsak ng halaga ng ruble o pera ng Russia, isang malinaw na senyales ng kawalan ng katatagan. Sa kapayapaan, mawawala ang tinatawag na war economy ng Russia, kung saan nakatuon ang lakas sa paggawa ng mga tangke, armas at iba pang kagamitan para sa digmaan. Kapag nagkaroon ng kapayapaan, babalik ang Russia sa realidad ng kanilang ekonomiya bago pa ang digmaan. Sa ilalim ng mabibigat na global sanctions, mas lalong malulubog ang ekonomiya nito sa krisis. Noong unang termino ni Trump bilang Pangulo, ipinakita niyang handa siyang lumaban kay Putin. Isa itong mensahe na maaaring bumalik sa kanyang ikalawang termino, ang planong sirain ang ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng pagtatapos ng digmaan. Kung mananatili ang mga parusa at taripa laban sa mga produktong iniluluwas ng Russia, higit pang lulubha ang sitwasyon nito. Ang digmaan sa Ukraine ang bumubuhay ngayon sa ekonomiya ng Russia, ngunit kung magtagumpay si Trump sa kanyang balak, maaaring masaksihan natin ang pagbagsak ng mga ambisyon ni Putin sa kamay ng isang leader na akala ng marami ay malapit sa Russia. Ano sa tingin mo ang epekto ng mga plano ni Trump? Talaga bang magdudulot ito ng kapayapaan at pagbagsak ng ekonomiya ng Russia? Maaari kayang matapos ang digmaan sa Ukraine sa loob ng 24 na oras tulad ng kanyang sinasabi? I-share ang inyong mga opinyon at teorya sa comment section below at salamat sa panonood.